the Lord. Hallelujah. So maganda yung patotoo ng ating kapatid, okay? Halatang halata habang siya nagpapatotoo yung kanyang mga mata na ganun. Sa sobrang kanyang excitement ng kanyang patotoo, hindi niya napakilala yung kanyang asawa. Sabi niya, ipapakilala niya sa atin, ano? Pero naintindihan ka namin. Naintindihan ka namin, kapatid. Hinihintay ko yung pangalan ng mister mo, eh. Okay? Natapos at natapos ang maganda mong patotoo, nawala. Sabi ko, ano kaya ang pangalan? Buti na lang, alam nung Mrs. Rica yung pangalan ng mister mo. Anyway, welcome, Brother Ray. Pagpalain ka ng Panginoon. We're so happy, okay, na nakasama ka. Alam namin kung gaano talaga yung iyong misis ay talaga nag-pray para sa iyo. Kung alam mo lang. Okay? At purihin po ang Panginoon. Dahil last week, we have somehow talked about who we are in Jesus Christ. And we know na sabi ko nga po last time in my conclusion that as human being, we are below angelic being. Meaning to say, mas mababa tayo sa creation ng anghel, mas mababa tayo sa creation. Dahil ang anghel, ang mga demonyo, dating anghel yan eh. So we are below them. But as Christians, we are now seated with Christ and you are considered a child of God. If that's the case, the enemy, Satan, is below you. Okay, yun ang gusto ko maunawaan natin. Yun ang aking gustong itema, okay, sa panahon na ako'y nag-preach last week about who we are in our Lord Jesus Christ. But today, we're going to exercise who we are because today I'm going to talk about the word breakthrough. Okay? I'm going to talk about the word breakthrough. Kahit po yung mga nakikinig ngayon sa Ustream, yung pong nakikinig ngayon ng live sa ating gawain yan, I'm going to talk about breakthrough. Eh, pagka sinabing breakthrough, so pinamagatan ko po ang ating mensahe, believing God for a breakthrough. Is your life boring? Gawin natin totoo o hindi? Are you experiencing kumbaga wala na kayong peace sa buhay? Medyo naguguluhan kayo sa buhay ninyo. Do you experience sometimes na parang nafe-feel mo na walang direksyon ng buhay mo? Or siguro you have lost your passion in serving the Lord. If you're like that, my friend, siguro you have lost, maaaring some of you have lost excitement in serving God. What you need is breakthrough. Okay, according to Merriam-Webster Dictionary, tinignan ko yung word na breakthrough para magkaroon tayo ng talagang ano ba yung breakthrough. Because there is such thing as spiritual breakthrough and yung physical breakthrough. Sabi po sa Merriam-Webster, breakthrough is a significant or sudden advance development in scientific knowledge. Kapag sinabi, nagkaroon ng breakthrough, kunyari, nagkaroon ng breakthrough sa study tungkol sa cancer at nagkaroon na ng sagot or nagkaroon na ng medicine, drug para ang tao ay magkaroon ng kagalingan sa anumang uri ng cancer. Ang tawag doon, scientific breakthrough. Ang tao ay makakapunta na doon sa buwan, nagkaroon dati, ang tao tinitingnan ng buwan, nakarating na nagkaroon ng scientific breakthrough. Yun yung ibig sabihin nun, a sudden advance or development. Another meaning ng breakthrough according to Webster Dictionary is that it is an act or instance of removing or surpassing an obstruction or restriction. Ito daw po yung may mga bagay na umaano sa'yo, na pumipigil sa'yo, o nagiging sa salitang Hapon ay nagiging jama o nagiging sagabal sa'yo, at hindi ka makapagkaroon ng penetration because of that great obstruction or restriction in front of you. Kung ikaw ay suddenly nagkaroon ng pagkakataong makalampas doon, ang sabi ng salita ng Webster Dictionary, according to dictionary, sabi, ang tawag po doon ay breakthrough. Another word for breakthrough, okay, according to Webster Dictionary, is a military advance through and beyond an enemy's defense. Ang breakthrough daw po ay kung ikaw ay nakapenetrate doon sa depensa at nakapasok kayo
doon sa fortress ng kalaban, ang tawag doon is a breakthrough. Naalala niyo pag nanonood tayo ng mga lumang labanan, ng mga Roman soldiers or yung mga gladiators, di ba nakita niyo pagka gusto nilang wasakin yung muog, yung fortress, yung pinakamatibay na pader ng isang kaharian, anong ginagawa nila? Nagdadala sila ng ram, okay, ng rammer para mabasag nila yung pinaka main gate, tama po ba? And ang tawag doon, if they were able to break that big gate, okay, ang tawag po doon is breakthrough. Yan. Now, as Christians, okay, kapag sinabi mong ng breakthrough, this is like this. The God, our Savior, is now breaking open a new realm in the Spirit, and He brings us through. Meaning to say, kapag ka ikaw ay nagkaroon ng breakthrough, nagkaroon ka ng sudden victory sa mga bagay na gusto mong maalis sa buhay mo. It's like God has put you in an elevator at ikaw ay pumasok doon from first floor, ikaw ay nilagay ni Lord sa second floor. Meaning to say, God has put you into another level of your life. Let me say this clearly. Kung halimbawa ikaw ay hanggang ngayon ay sabihin natin ang problema mo ay gusto mong makalaya sa iyong bisyo. For example, ikaw ay very alcoholic person. And suddenly, nagkaroon ka ng lakas, nagkaroon ka ng kakayanan na yung ano na yan, yung bisyo mo na yan ay mawala na lang sa iyo. Ang tawag dyan, nagkaroon ka ng breakthrough. Kung ikaw ay mahilig sa mga pornographic film or picture, okay, at suddenly hindi mo na tinitingnan yan sa iyong computer or sa iyong yung mga nasa-send sa iyo sa mga FB mo, okay, at nagkaroon ka ng lakas ng loob para iwasan yung mga bagay niyan, ang tawag dyan ay breakthrough. Kung kayong mag-asawa ay dumanas na ng panahon na gusto mo nang makipag-iwalay sa kanya, at suddenly yung problema ninyo sa buhay mag-asawa, suddenly you discover a new way to communicate with each other. And suddenly you found a new kind of love for your spouse. And that is what we call breakthrough. For example, okay, ikaw ay nagkaroon ng mabigat na emotional pain dahil mayroong taong ginawa sa iyo yung bagay na yun. Hindi mo makalimutan yon at hanggang ngayon apektuhan ka. And suddenly you have learned to forgive and learn to move on from that emotional pain at natutunan mo siyang at baliwalain na at nawala na yung sakit dito sa dibdib mo. That is what we call breakthrough. For example, you've been praying na maalis ka na doon sa mga pagkakautang mo. Na kahit na anong gawin mo, para bagang parati kang lubog sa utang. Kahit na anong paggagambaro, para hindi ka maalis doon sa utang na yan. At parati, alam niyo may tao na ano pala utang? At sinabi mo sa iyong sarili, hindi na ako mangungutang, hindi na talaga ako mag-ano. And Lord, i-bless mo lang ako para mabayaran ko lahat ito. And suddenly, God gave you a better work. Okay? At binigyan ka ng Lord ng magandang kalusugan at hindi ka na ngayon nag-a-absent at ikaw ay nagkaroon ng sigla sa iyong pagtatrabaho. Ang tawag po doon, mga kapatid, unti-unti mo na nabayaran ng iyong mga utang. Ang tawag po doon ay financial breakthrough. So, breakthrough is very important. If you have lost your excitement in serving God, in reading the Bible, or even just coming into the church, okay, kinakailangan mo ng breakthrough. At ang sabi ko, pinag-usapan po natin ito sapagkat ito ay napaka-importante. Kung ikaw ay mananatili lamang dyan, kayang-kaya kang dikdikin ng dyablo. Kung ikaw ay mananatili dyan, hindi ka magkakaroon ng advancement sapagkat you allow those restrictions, you allow those
yung bang pumipigil sa iyo, the enemy's defense is trying to push you instead of, alam po ninyo, ikaw ay mag-advance. Ganyan ang gagawin ng Diablo. That's why ang mensaheng ito ay napaka-importante because alam po niyo, I believe that the reason why many Christians are not being used by God mightily in their lives is simply because they are allowing those obstructions to push them back. Okay? Instead na tayo po ay mag-advance, you're being pushed backward. Pero hindi dapat yun. What we need to experience is that what we call spiritual breakthrough. At nais ko ngayong umagang ito, ng bawat isa sa atin ngayon, maging yung mga nakikinig sa internet ngayon, gusto ko maunawaan po ninyo, ito ang nais ng Panginoon sa buhay mo. Sa lahat ng mga anak ng Diyos, naalala niyo yung last week ng mensahe ko, you are above. Okay? The enemy is under your feet. He is under your feet. You can easily defeat them if you know who you are in Christ. God can give you the breakthrough. Isang araw, titingnan po natin ito yung nangyari sa istorya sa Lumang Tipan sa panahon ng pagiging hari ni King David. Just as King David was just crowned as the new king of Israel, okay, meron kagad siyang ginawa para sa Israel. So, let's open our Bible at ito po ay nasa 1 Chronicles chapter 14. Okay? Ito po ang babasahin natin ngayon. Medyo mahaba-haba ito, medyo narrative ang aking preaching ngayon, kaya explain ko lang mabuti sa inyo. From verse 8 to verse 16, ito po ang sabi ng salita ng Diyos. When the Philistines heard that David had been anointed king over all Israel, so he was just anointed as king. Okay? Bagong hari, bagong elected. Parang si President Duterte, ka-elect lang bilang presidente. Ka-elect lang niya, no? Kaka-crown lang niya bilang hari ng Israel. Bilang pinuno ng Israel. So ano po nangyari? Sabi po rito, all the Philistines went up in search of David. So narinig ito ng mga kalaban niya. So instead na magkaroon ng truce, itong mga kalaban niya, ang ginawa nila, hinanting nila kagad itong bagong crown na hari ng Israel. Okay, gusto nila kagad patayin. Let's continue. Sabi po rito, and David heard of it and he went out against them. Narinig ito ni David, aba, hindi umurong si David. Sinugod din sila. So nagkasuguran. So let's continue. Now the Philistines had come and made a raid in the valley of Rephaim. David inquired of God, saying, shall I go up against the Philistine? And will you give me into my hand? Will you give them into my hand? And the Lord said to him, go up, for I will give them into your hand. So they came up to Baal Perazim, and David defeated them there. And David said, God has broken through my enemies by my hand like the breakthrough of waters. Therefore, they named that place Baal Perazim. Now, kita po natin dito mga kapatid ko, nung tinalo niya ang mga Philistine, gumamit si David dito, si King David ng word na breakthrough. Okay? Makita po natin yan. Malinaw po ang sabi rito. Okay? Like the breakthrough of waters. Now, gusto kong intindihin natin dito mga kapatid ko, David compared his victory into a raging, breaking through waters. Ewan ko kung nakakita na po kayo, pero siguro tayo dito nasa Japan at maybe yung mga nanonood ngayon, napanood nila kung ano yung nangyari after the March 11, okay, na tsunami. At naintindihan natin dito mga kapatid ko, na pagka ang raging water ay dumating, walang mabigat, walang malaki, makita po natin na ultimo yung napakalaking yate nalagay sa ibabaw ng building. Okay? Lahat ng mga tao, gaano man karami yun, yung mga building, bigla na lang nawala. Hindi nila nalaman kung saan na napunta sapagkat nilamon na at dinaanan ng lahat ng raging waters. That's how powerful raging water is. Walang nakikilalang haligi, walang nakikilalang malakas, walang nakikilalang muog ang raging waters. Kaya sabi ngayon ni King David dito, God gave me a alagang raging victory. Okay? At ang sabi ng salita ng Diyos dito, sabi ni David, what I saw, what I experienced, what God gave me is the kind of victory na nakita kong wala ko nakitang mabigat na problema at yung breakthrough na binigay sa akin ng Panginoon is like
Wow, talagang hindi ko akalain na yung victory na yan, hindi pinexpect na ganito katindi, ganito kalaki pala kalakas yung kapangyarihan ng Panginoon kapag ibinigay sa akin yung breakthrough na yun. Okay? Gusto ko intindihin natin ito sapagkat napaka-importante. Lahat tayo ay nangangailangan ng breakthrough. I don't know kung anong klaseng barrier, restriction ng job law, o defense ng job law or obstruction ng job law ang nakalagay sa iyo ngayon. I don't know kung ano yung, maybe you need financial breakthrough, relationship breakthrough, personal breakthrough, ano man yung mga bagay na nangyayari ngayon sa buhay mo. I don't know, pero gusto ko maunawaan mo ngayon, okay, na ang kapangyarihan ng Diyos ay walang kinikilalang muog. What I'm talking about is this. His power is like a raging water. He will create a breakthrough in your life. Sa mensaheng ito, pakatandaan ninyo, titingnan natin bakit nagkaroon ng breakthrough si King David. At yun ang i-apply natin ngayon sa buhay natin. Amen po ba? Pinapakilala ko lang po sa inyo, pinapaintindi ko lang sa inyo kung gaano katindi, okay, ang breakthrough kapag ito'y nangyari sa buhay mo. Pero ang breakthrough ay hindi nangyayari ng ganun-ganun lamang. Okay? Hindi ito basta-basta mangyayari sa iyo. That's why maraming mga Kristiyano na up until now, they've been praying for breakthrough and that breakthrough is not happening after so many years of praying. What's happening? Okay, titingnan po natin mamaya yan so that we can mirror ourselves. Make some reflection. And after that reflection, I do believe after this, okay, magkakaroon tayo ng knowledge enough for us to experience breakthrough in our lives. Gusto ko lang ilagay mo sa isip mo, ano kaya ang kailangan mong, saan ka nangangailangan ng breakthrough? Gusto ko yung isipin natin dito mga kapatid ko, okay, na ang pangyayari dito sa buhay ni Haring David ay matindi. Dahil isipin mo, ito pa lang yung kauna-unahan niyang, hindi pa nga nag-iinit yung puwet niya sa upuan ng kanyang trono. Agad-agad after crowning him as the King of Israel, napakalaking problema kagad ang dumating sa kanya. Hello? Okay? Gaano kalaking problema mo ngayon? Okay? Sinasabi mo parang hindi ko kaya, parang bibigay na ako. Gaano kabigat yung problema mo ngayon? Do you need breakthrough in your life? If that is a real question to you, titingnan natin ang ginawa dito, okay, ni Haring David. Hindi pa nag-iinit, hindi pa niya ilalatag yung kanyang mga plataforma, eto na, malaki ng problema kagad. Binantaan na kagad siya ng kalaban niya. Okay? Hindi pa, sabi ko nga sa iyo, hindi pa siya ganun kahanda mag-lead nitong ng buong Israel. And then, makita po natin that this King David, as a great warrior of Israel, hindi siya umuurong sa lahat ng mga challenge. Amen? Okay? At ganun dapat ang mga Kristiyano. Kung ikaw ay isang totoong Kristiyano, hindi ka iiwas o hindi ka magquiquit sa mga bagay na inilalagay o na inaharap mong mga problema sa iyong buhay. Never quit, never escape, at huwag kang umiwas. Dapat mong harapin yan. Kung ano man yung mga dinadaanan mo mga problema, dapat mong harapin yan. Pero dapat haharapin mo yan kung paano hinarap ni David. Huwag mong harapin yan sa mga bagay na natutunan mo lang o narinig mo lang sa mga kaibigan mo hindi naman mananampalataya. Never, sapagkat magkakaroon ka, siguradong talo ka sa bandang huli. Kaya importante pinag-aaralan natin ang lumang tipan, okay, para maintindihan natin kung ano yung tamang ginawa nila at kung ano rin yung maling ginawa nila. If that's the case, okay, may iwasan natin yung mga pagkakamali nila. Amen? Because I believe in those, yung quotation that he who do not learn from the history are condemned to repeat it. Okay? Kung ano yung mga pagkakamali na magagawa mo rin. Kasi hindi mo pinag-aralan, hindi wala ka natutunan sa nakaraan. Tingnan niyo ibang mga tao, ilang beses nang nagkamali, pero nagkakamali pa rin doon sa pinagkakamalian nila. Bakit? Yan ang tawag na kanta ni Gary Valenciano, di na natuto. Wala kang natutunan sa iyong mga pinagdaanan. That's why you need to learn.
That's why importante, bagamat ang Old Testament is not the covenant for this generation, but I do believe that Old Testament is equally important because we need to learn from their experiences. Okay? Now, tingnan po natin ngayon to, ano naging experience, paano nagkaroon ng breakthrough, at bakit sinasabi nito si David that I had a breakthrough like of raging waters. Okay. Kita po natin dito, sabi ko nga kanina, that this King David, hindi umurong sa laban, narinig niya, hinahunting siya, nang-hunting din siya. Okay? That narinig niya that this enemy were what? Already raiding their land. At ang sabi ng salita ng Diyos, they raided, okay, the place called Valley of Rephaim. Now, Valley of Rephaim means the land of the giant, because Rephaim means giant. Okay? It's the land of the giant. Okay, dahil sa panahon na yun, talaga may mga higante, mga malalaking mga tao. Okay? And we know, okay, na si Haring David, hindi takot siya sa giant dahil binata pa ng batang paslit pa lang yan, pumatay na ng higante yan. Hindi lang basta higante, kung hindi isang dakilang mandirigmang higante. You know that, amen? He knows it. Tingnan po natin mga kapatid ko, pumunta siya doon, pero makita po natin ang storya, to make that long story short, siya po ay nakipaglaban, at nung tinalo niya itong mga Israelita, tinalo ng mga Israelita itong mga Philistine, ang ginawa niya, binago niya yung pangalan ng Valley of Rephaim. He called the name, sabi po ron, Baal Perazim. Kita nyo, therefore, they named the place Baal Perazim after they defeated Philistine. He changed the name from the Valley of Rephaim to the name Baal Perazim. Now, Baal, okay, is not the name of God. Baal is the name of Philistine's God. Pero bakit bilang pinangalan ni David na Baal Perazim? Kasi pagka binasa natin to, bakit? Si David ba ay worshipper ni Baal din? Bakit? No, ang ibig sabihin ng Baal Perazim, it means that Baal was destroyed. Baal was destroyed. Okay, dahil nga Valley of Rephaim, ito po yung pinaka sinasabi nilang where the enemy's place is the strongest, because this is the land of the giant. Pero nung sila'y sinugod doon, okay, ng mga Israelita, at sila'y tinalo nila David, okay, sabi niya gano'n, hindi na ito land of the giant, okay, hindi na higante si Baal, sapagkat ang kanyang muog ay winasak na ng aming Panginoong Diyos. Yahweh makes a breakthrough like the raging waters. No strong in this world, no strong fortress in this world nagawa ng mundo ang hindi kayang wasakin ng Panginoon na ating sinasamba sa buhay na ito. Huwag mong sabihin na dinadanas mo ngayon ay imposible. Huwag mong isipin ngayon na may mga bagay na hindi mo kaya at sasabihin mo hindi rin kaya palagay ng aking Diyos. And when you're feeling so hopeless, I'm telling you, my friend, nagkakamali kayo because the God na pinuntahan mo rito ngayon is a God of breakthrough. He is like, just like David explained it, he's like, his power is like the raging waters. Kaya niyong wasakin yan, kapatid ko. Okay, tandaan mo, kagaya ng sabi ni David, even in the strongest place na pinagmamalaki ng Diablo, okay, sabi niya ganon, tinawag na natin itong Baal Perazim. Baal was defeated. His power is broken in this strongest place na kanilang pinagmamalaki. We experience a breakthrough through the power of our Lord God, the power of Yahweh. Now, gusto ko intindihin natin ito, mga anak ng Diyos. Okay? Actually, itong historyang ito ay mayroong parallel na istorya. Okay? Sa 1 Samuel, ganito rin ang sabi pa, basahin din natin ng konti, no? Para maunawaan natin. Ang sabi po doon, 2 Samuel chapter 5 verse 20, babalikan na lang natin mamaya yung binasa natin scriptural text natin. Sabi po rito, 2 Samuel, not 1 Samuel, but 2 Samuel 5:20. Sabi po rito, so David went to Baal Perazim, and there he defeated them. Ito yung parehong istorya lamang po ito, kaya lang ibang book.
Okay? Sabi po na, ano sabi rito ni David? Sabi niya noon, as waters break out, the Lord has broken out against my enemies before me. Okay? So that place was called Baal Perazim. That's the reason why. Intindihan niyo na ngayon? Ito yung parallel story ito. In-explain lang mabuti sa atin dito, ito yung dahilan kung bakit pinalitan ni David ang lugar na yon. Because he saw what God did in front of them. Sabi niya rito, tingnan po ninyo, malinaw sabi niya rito, has broken out against my enemies before me. Nakita niya kung ano yung ginawa ng Panginoon. Even us, kapag nagkaroon ka ng breakthrough, say, even us will be surprised kung paano, bakit nangyari na lang bigla ito sa iyong buhay? Without any effort, really. Okay? But don't quit, my friend. Hintayin mong kumilos ang Panginoon. Gawin mo lamang kung ano yung mga prinsipyong ginawa ni David. Mamaya, na-explain ko sa iyo, mga kapatid. No? Dahil kung ano man yan, ano man yung breakthrough na hinahanap mo, maybe, ulitin ko, maaaring sa pamilya, maaaring sa relasyon, maaaring sa pinansyal, maaaring personal, maaaring love life, whatever it is, okay? Magkakaroon ka ng breakthrough because tandaan po ninyo, ang Biblia ay lahat may sagot dyan. Okay? Importante pong maintindihan natin yun. So, let's talk about breakthrough. Babalikan natin yung istorya mamaya. Okay? When we talk about breakthrough, there are two kinds of breakthrough. Okay, let's talk about the two kinds of breakthrough. The first kind of breakthrough is what I call, okay, a personal or private, okay, breakthrough. Okay, it's very personal. It's only for you as an individual. Second, there's what we call an open breakthrough. When we talk about open breakthrough, it's a public breakthrough. It's a kind of victory that other people will see or notice. Makikita niya yung mga changes sa'yo. Makikita niya kung paano ang buhay mo was elevated from below and God put you in the upper level of your life. It's what we call open breakthrough. Makikita nila yung kapangyarihan ng Diyos kung paano binago ng Panginoon ang mga bagay na pinagpipray mo ngayon. Okay? Katulad ni Sister Jennifer kanina, nagkaroon siya ng open breakthrough. Kaya nga pinagmamalaki niya ngayon sa atin, pinag-testify niya sa atin na ang tagal namin pinag-pray. Nakita niya kung ano yung mga sagaba, nakita niya yung mga distraction. That she almost quit, she almost gave up. Okay, ito lang masasabi ko sa inyo, don't give up. Okay, it's either you go up or give up. Hello, nandiyan po ba kayo? Because as Christians, our direction is to go up. And you know what? Satan will try to stop us. Okay? Because when you give up, it's also pareho na you're going down. Maintindihan po ninyo mga kapatid ko? So gusto ko intindihin natin ito bilang mga anak ng Diyos. Kaya kanya pinipigilan para ma-dishearten tayo, para ma-disappoint tayo. And when you begin to get disappointed, ano mangyayari sa'yo? Yung desire, mawawala na, yung determination mo, mawawala na, and later on, tagapin mo na siguro ganito nga ang buhay, and later on, ikaw ay mag-quit na lang at mayaw na, bahala na. No. Gusto ko unawain natin mga kapatid ko, ang kailangan mo lamang ay breakthrough. Ulitin ko, kapag ka ibinigay sa'yo ng Panginoon, it's like a raging waters, walang pwedeng tumigil. There's this personal breakthrough, and there is what we call an open breakthrough. Now, dahil alam na natin itong dalawang breakthrough na ito, let me explain to you God's principle in breakthrough. Before you get an open breakthrough, you need to experience a personal breakthrough. Ulitin ko. Okay? Before you experience an open breakthrough, you need to go and experience first a personal breakthrough. Ito yung nagiging problema ng maraming mga Kristiyano ngayon. Kung bakit minsan, we're always praying for an open breakthrough wherein God really wants you to experience a personal breakthrough first.
Now, let me explain to you the two open breakthrough na ibinigay ng Panginoon kay David para mas maunawaan natin mabuti. Malinaw na yung una nating binasa kanina, binigyan siya ng Diyos ng talagang open breakthrough when he met these Philistines in the valley of Rephaim. Natandaan natin yan, tama po ba? So ano pong ginawa niya ron? Para maintindihan natin yung una niyang ginawa, basahin natin ulit, verse 11 and verse 12. Sabi po ron, so they came up to Baal Perazim and David defeated them there. And David said, God has broken through my enemies by my hand like the breakthrough of waters. Therefore they named that place Baal Perazim. They abandoned their gods there, so David gave the order and they were burned by fire. So anong unang breakthrough ginawa ng Panginoon kay David? Ang una niyang ginawa rito, mga kapatid ko, is that he gave David a resounding victory, okay, that he trampled all the idols of his enemy. Okay? So ano pong ibig ko sabihin dito? Okay? Pinakita ng Diyos kay David na anuman yung mga bagay, okay, na mga malalaking pinagmamalaki ng mundong ito sa buhay mo, ang sinasabi mong hindi mo kaya, sabi ng Diyos, hindi mo lang yan wawasakin kung hindi iyan ay susunugin mo pa. Okay? Ang ganda po na yung ginawa ng Panginoon dito sa kanya, because David defeated them in front of the watching world. Actually, mamaya babasahin natin yan, sapagkat makikita po natin yung buong kanyang mga karatig kaharian. So, what God did in the life of David and his army. Okay, mamaya makikita po natin mabuti yung ginawa ng Panginoon. So, kita po natin dito ang unang victory, kauna-unahan po itong victory ni David as king. Okay? At hindi po simple ang kalaban nila. Malaking kaharian, malaking grupo ang Philistine. Okay, malaking ano po yan, hindi po yan basta-basta tinatalo. Malaking mga magagaling din po yung mga sundalo niyan. But God gave him his first victory. The second big victory na binigay sa kanya ng Panginoon is, binasa natin 11 hanggang 12. Tatalon lang tayo sa verse 16 and verse 17. Ano po yung pangalawa? Sabi po ron, so David, so pagkatapos ng talunin itong mga Philistine, ang ginawa naman po niya, hindi pa tapos doon yung laban. Sabi niya ngayon, okay? So David asked God, muli siyang nag-pray kay Lord. Muli siyang humingi ng advice mula sa Panginoon. Sabi niya, and they as David did as God commanded him, and they drove him back the army of the Philistines from Gibeon as far as Gezer. Makita po natin, hindi lamang niya kinumpletong talunin at lupigin, at alam po ninyo, ang isang pagpapakita ng total victory ay kapag yung Diyos nila ay nawasak ninyo at ang Diyos ng kalaban mo ay sinunog nyo. That's a show of power and total annihilation of your enemy. Okay, kinakailangan lahat yan dumugin ninyo. And makita po natin, hindi lamang po nangyari yun. Sabi nga nung kinakailangan, lahat sila ay totally mawasak. So ang ginawa ng Diyos sa kanila, sige, habulin nyo pa yung mga natitirang mga nagsitakbo, mga nagsipag-retreat. Sabi nga nun, patayin nyo sila yung mga maabutan ninyo. So ang ginawa nila, hinabol nila. Sabi nga salita ng Diyos, from Gibeon to Gezer. From the place of Gibeon to the place of Gezer, it's almost 30 kilometers. 30 kilometers. So, kabayo, chariot, lahat ng uri ng panghabol, ginawa nila. Hinabol nito for 30 kilometers. Gaano kalahin 30 kilometers? Okay? Talagang todong kabayuhan na nangyari yan. Okay? Hinabol nila yan. At ang sabi ng salita nito sa verse 17, then the fame of David went into all the lands. Ito na yun. And the Lord brought the fear of him upon all nations. Kasi nung kanilang durugin yung mga idols, nag-create ito ng malaking apoy. Hanggang gabi nagliliwanag yun, nagkaroon ng malaking usok. Okay, kaya yung mga karatig, mga kaharian, nakita nila, ano yung nagsulog na yun, ano yung maiingay nyo. So, there was a watching world at nakita nila kung paano ginapi totally ni David yung kalaban nila mga Philistines. This nation surrounding them also feared the Philistines.
they feared Philistines much more than the Israelites. Okay? And then they saw that David and the Israelites totally defeated Philistine. That's why ano nangyari? Wow, biglang natakot sila, hindi doon sa mga ibang klase pala. Itong sila David, ibang klase pala itong bagong hari na to. Ibang klase rin pala ang hukbo ng Israel. And sabi ni David, no, it's not about me. Sabi niya gano'n, that's the reason why I'm putting a new name in this place. Instead of Valley of Rephaim, I am now saying that this place is Baal Perasim. Baal is defeated in his stronger place. Amen? Now, ito po sinasabi ko ngayon sa inyo. The reason why sinishare ko po sa inyo mabuti ito, kasi ano ang pinakamalakas na hawak ng Diablo sa iyo? And you've been praying for this. You know what? God can give a sweeping victory sa buhay mo like a breakthrough of waters. Ano yung bagay na you're almost giving up, you're almost quitting, na nakapagpipigil sa'yo para hindi ka mailagay sa upper level na gustong pagdalan sa'yo ng Panginoon. Wala po ako nakikita the way na pinag-aaralan ko po itong nangyari kay David. Wala po nakikitang dahilan parang buhay natin ngayon ay hindi mabuhay sa tagumpay kay Kristo. Huwag kang manatili dyan sa iyak, huwag kang manatili dyan sa kalungkutan, huwag kang manatili dyan na ikaw ay nakakulong sa bagay na ikaw rin ang gumawa ng iyong kulungan. Actually, yung pinto ay hindi naman nakakandado. Pwede kang lumabas dyan ngayon. Pero sinabi mo, nakakulong ako. Kinulong mo ang sarili mo ngayon. Sapagat naniwala kay Satanas ng pinto ay nakasarado at di mo kayang buksan. Subalit malinaw po ang salita ng Diyos ng Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Kung ano man yung mga bagay na dadaanan mo ngayon, He will work for your problem like a mighty raging waters, like a breakthrough of waters. Now, gusto kong, I want you to feel good about it. Okay? Ayokong ang mga anak ng Diyos ay parati na lang nabubuhay sa naapektuhan sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Naapektuhan kapag may narinig na laban sa kanya. Naapektuhan kapag meron siya nakitang hindi niya gusto ginawa sa kanya ng kanyang kapatid sa Panginoon. O mga bagay na hindi tayo talaga, alam ko yun, naapektuhan tayo sa nangyayari sa ating buhay. Gusto kong mabuhay ka sa tagumpay. Okay? Kayang ibigay ng Diyos ang victory sa buhay mo. Gaano man yan ka-imposible sa iyong isipan. Now, ulitin ko po, tuloy po natin. God gave David two kinds of victory here. Una, ulitin ko, He totally destroyed his enemies. And second, God gave him, alam po ninyo, yung tinatawag na God put him in a highest popularity sa panahon niya. Kilala na si David noon. Pero nung siya naging king at totally tinalo niya ang Israel, God put him in a highest popularity rating niya. Skyrocketed. At yung popularity niya ay hindi lamang po siya hinangaan, kundi siya kinatakutan according to the word. And brought fear, sabi ganoon, fear of him upon all nations. Takot ngayon itong mga kalaban niya. Yung mga nag-iisip din na sila ay lusubin, instead na sila po ay ma-encourage na lumusob, ang nangyari, natakot sila ngayon. At alam po ninyo mga kapatid ko, gusto kong maintindihan natin dito na itong mga bagay nito ay hindi nangyari, itong open breakthrough niya hindi nangyari kaagad ng katulad ng sabi ko sa inyo kanina, nang walang tinatawag na personal breakthrough. Now, sobrang tindi ng blessing, sobrang tindi ng victory, sobrang ganda ng ginawa ng Panginoon sa kanya, pero ito gusto kong magawaan po ninyo. Before na ma-experience niya sobrang tinding tagumpay na ito, he needs to go and experience his personal breakthrough. Alam po ba ninyo mga kapatid ko, si David po mga kapatid, dumaan sa personal breakthrough because before siya po ay maging hari, he was experiencing sinful
or prideful work sa kanyang buhay. Kaya itong kanyang experience na to from prideful to humble. Pero siguro sasabihin niyo sa akin, paano naging pride naman ito si Haring David, mga pastor? Paano niyo nasabing prideful siya? Alam po niyo kung bakit? Naalala ninyo ng ang ating pong teksto ay nasa 1 Chronicle chapter 14, right? Okay, from verse, binasa natin kanina, let me say that, from verse 8 hanggang verse 16. Pero alam po ninyo, 1 Chronicle chapter 14, parehong chapter, paakyat lang tayo ng konti, in verse 3. Ano ba ang ginagawa nitong si David bago siya maging hari? Ano na ba? Nasaan na ba yung kanyang level ng kanyang spirituality? Tingnan po natin, in verse 3. Okay? 1 Chronicle, pareho po ng chapter, pareho po ng book, inaas lang ng konti natin yung verse. Sabi ko sa verse na Then David took more wives in Jerusalem, and David begot more sons and daughters. Okay? Kung bakit yung sinasabi ko sa inyo, ba hindi muna pwedeng ibigay sa iyo ang malalaking victory, yung mga open victory, okay? Kinakailangan dumaan ka muna sa mga personal victories mo. Because at this point in time, David was spiritually, personally defeated. You know, as king, anong turo ng Book of Deuteronomy sa mga hari ng Israel? Sabi po sa Book of Deuteronomy, okay? Sorry, hindi. Yan, Deuteronomy chapter 17. Sabi ganon, when you come to the land which the Lord your God is giving you and possess it and dwell in it, I say, I will set a king over me like all the nations that are around me. You shall surely set a king over you, sabi ganon, si Yahweh po nagsasalita, whom the Lord your God chooses, one from among your brethren, you shall set a king over you. You may not set a foreigner over you. So bawal yung foreigner. Kinakailangan talagang ang magiging hari ay talagang dugong Israelita. Sabing ganon. Okay? Who are not your brother, but he shall not multiply horses for himself, nor cause people to return to Egypt or multiply horses. For the Lord has said to you, you shall not return that way again. Tingnan po ninyo itong bandang huli. Sabi po rin, neither shall he multiply wives for himself, lest his heart turn away. Now, dito kay David, anong ginawa niyo din sa binasa natin sa verse 3? Ang sabi ng salita ng Diyos, wow, he was what? He took many wives and concubines. Okay? For he thought na yung ano na ito, yung ano na yan, yung panuntunan ng Diyos na yan ay hindi para sa akin. He was so prideful. Okay? Iba ako, I'm David. I'm special. I'm the man after God's own heart. Okay? Makita po natin mga kapatid ko na he exhibited pride by taking many wives and concubines for himself. Actually, hindi lang nangyaring kumuha siya ng kanyang maraming asawa at maraming kabit. Ang nangyari pa, nagkaanak pa siya sa mga yon. Sabi ng salita ng Diyos dito. Okay? Yan natin, sabi niya. No? David begot more sons and daughters. Alam natin ngayon yan. Okay? So, malinaw po mga kapatid ko that a king of Israel must not practice polygamy. Okay, sa panahon na yan. Okay, pinagbawal po ng Diyos yan. But David decided, you know, this law is not applied for me. I'm David. At sino pa naman ang makaka-disagree kay David sa panahon na yun, lalo na siya hari na. Okay? Siyempre sasabihin na lang ng mga tagasunod sa kanya, sige po, mahal na hari, let your will be done. Now, what causes a man to rebel? Like David, he was rebelling against God because alam niya yung salita ng Diyos. Kung may taong pinakalam ang salita ng Diyos sa panahon niya, it's David. But what causes him to rebel? It's P-R-I-D-E, pride. He thought, okay, na iba ako. Iba kayo, pero iba ako.
Alam po ninyo, ito yung nagiging dahilan kung bakit minsan nagiging nabla-block. Okay? Yung mga pinagpe-pray natin, yung mga breakthrough sa ating buhay. Pero alam po ninyo nangyari, pinakita po ni David ang kaniyang pagiging, yung kanyang humility sa ating Diyos. This is one good thing about David is that, yes, alam po ninyo, maraming ginawang kapalpakan kasalanan si David. But whenever nakagawa siya ng kasalanan, he goes back and realize that apart from him, he can do nothing. Parating bumabalik yan sa Panginoon. Pagka bumalik naman yan, he's coming back with a bang. Ganyan po si David. Okay? Napakagandang tingnan natin ng Diyos. Gaano man tayo kapalpak, gaano man tayo nagkakasala, ang Diyos, He will not count all the sins na ginawa natin, malaki man yan o maliit. He will always be there na hindi mababago ang kanyang pag-ibig at suporta para sa atin. If you will be true in saying, God, I'm sorry. Nakita naman ng Diyos kung sincero ka doon sa sinabi mo. Alam naman ng Diyos kung totoo ka. Alam naman ng Diyos kung nagsisinungaling ka. Alam naman ng Diyos kung peke yung sinabi mo. It's between you and the Lord. Alam naman niya kung talagang seryoso ka na gusto mong mag-sorry at bumawi. Kaya alam ng Diyos ang puso ni David. Ang makita po natin, kaya nga sinabi ko sa inyo, from prideful, he became humble. He showed humility by saying, tingnan po natin, sinabi ni David dito sa verse 10, same na ating chapter na yun, no? 1 Chronicles chapter 14, sabi po sa verse 10, David inquired of the Lord saying, shall I go up against the Philistines? So instead of, sabi ko nga po sa inyo, nandiyan ng kalaban, instead of trying to go straight to the enemy's line, anong ginawa niya? Sabi ko nga po sa inyo, pwede naman niyang gawing agad eh, because, you know, he has all the credentials to fight and defeat the enemy. I have the credentials, I have the army, what else? I am the king, I can decide on my own. But instead of doing that, anong ginawa niya? Before fighting the enemy, he consulted God, he seek the advice of God. It only shows that naintindihan niya na, no, ngayong ako ay hari na, I do not have to do it my way. I have to consult my God. I have to do it in God's way. By doing that, my friend, instead of working with a prideful life, he made himself humble. That's when his personal breakthrough began. Dati nagmamataas siya sa Panginoon. But because he humbled himself before the Lord, nagkaroon niya siya ng personal breakthrough. You have to learn it first, mga kapatid ko. God will not give you that big victory that you're expecting if you will not be humble before God. Kanina po sa umaga namin, Pastor Jeff was explaining to us about the importance of humility when we worship the Lord. It's very important. Gusto ko po maunawaan natin dito, mga kapatid. Hindi lahat ay kaya magbaba sa Diyos. Hindi po ganun kasimple yun, mga anak ng Diyos. Lalo na pagka ikaw ay kumantero na, lalo na kung ikaw ay kinakailangan ng kumilos ka, ang hirap yatang kikilos at kikilos ka na, saka ka na lang, Lord. Kaya nga minsan pag may problema tayo sa pera, instead na manalangin tayo sa Panginoon, ang gagawin mo, ang nasa isip mo kagad si Tambunting, ang nasa isip mo kagad kung sino yung malalapitan mo, mahihiraman mo, ano na kagad, yung iba, dahil wala sa Panginoon ang ginagawa, nandito naman, pwede namang magnakaw, pwede namang mangupit, pwede namang may pagkakataon, wala namang nakakakita, wala namang makakaalam. We can do it on our own. But you see, David, with all of his capabilities, he stopped there and said, God, what shall I do? Isn't it very hard for David to stop and ask God for guidance? Samantalang kaya na naman yan, dahil ito na ang kalaban, malapit na. Okay? At alam niyang itong mga kalaban niya ito ay naroon para patayin siya. But before attacking them as well, sabi ng salita na David inquired of God.
He inquired of God. 私はどうす Okay? るべきか。 Meaning, ang ibig sabihin po ng inquire, yung word na inquire na ito is important. It means that その he 神の asked, ことを認めて he いるっていうのも自 requested 分 God, はどうします he か。 consulted God. 私はどうするべきか。これが本当 Yan ang に ibig sabihin na 人 he 間っていうの inquired. は自分は何をするんだとしてもこれがまず神を私は何をするべきかってこれは Sana isa sa labanan. Marami bago sa labanan na to, sangkaterbang labanan ng inabot ni David. Marami na siyang dinaan ng mga sugat sa kanyang katawan ng peklat na lamang. Gusto ko maunawaan po natin mga kapatid ko. Many victories came through the lives of David. Pero lang po ninyo, ito ay nalalaman niya kung wala ang Panginoon sa kanyang buhay. Hindi siya makakalimutan. He needed that personal breakthrough because he was asking for an open breakthrough. Nakuha niyo na yung sinasabi ko. Now, if you're asking for an open breakthrough, you have to look within you. Lord, what are you asking for me? Ano ba yung kulang so that I can get that open breakthrough that I'm praying for? Para makalaya ako sa kasalanan ito. Para makaalis ako sa lugar na ito. Lord, what do I need to do? Maybe we are doing some prideful things. Ang gusto ng Panginoon ay ialay natin sa Kanya at magpakababa tayo. Aminin natin. 我々はどんな躍進を願っても、 Willing akong まず ibigay. 我々は何をするべきかっていうのを低い態度の心を持つべきってことなんですね。 You see, without that personal breakthrough, God will not give you that open breakthrough. You know why? Because kapag God binigay kagad sa inyo, Lord, yung open breakthrough na yan, na hindi ka dumaan sa personal breakthrough, ano mangyayari sa'yo? Di mas lalo ka magiging prideful? Lalo tayong malalasing sa tagumpay. Lalo tayong bibilib sa sarili. Lalo tayong maniniwala sa kakayanan at yaman mo. Friends, alam po ninyo mga kapatid ko, mas priority ng Diyos na ikaw ay pagpalain personal kaysa pagpalain ka sa open breakthrough. Mas importante sa Kanya sapagkat His humility towards God saved His life spiritually. His open breakthrough saved Israel and his physical life. Physically. But personal breakthrough can save you spiritually. Are you here? That's why God is more interested in personal breakthrough than open breakthrough. Sometimes open breakthrough, if that comes before personal breakthrough, it will only put you further away from the Lord. At hindi nais ng Diyos na mangyari yan sa atin. That's why nandyan ang Diablo. You like that? Sige. Kaya mag-ingat tayo. Sapagat minsan, the enemy can give you, sometimes, gusto mo ba ng maraming pera? Gusto mo maraming bagay na kaya ibigay sa Satanas yan. That's why you need to differentiate. Sino ba nag-bless sa'yo niyan? Okay? If that will pull you away from God, then it's not from God. You need to experience personal breakthrough. Mga anak ng Diyos, importante po yan. I've seen a lot of Christians na wala na po ngayon sa church. Sapagkat sila po ay nabubuhay na sa pag-aasabi nila, kaya ko. I don't need church. I don't need the Lord. Nagpe-pray naman ako. Nag-ano naman ako dito. Nagbabasa naman ako ng Bible. Maraming ganun. But you see, hindi yun ang inaasahan sa iyo ng Diyos. At wala nang kasing sarap na tagumpay kung di tagumpay na bigay ng Diyos. Pagkat kumpleto ito. Masaya ka rito. Maaring hindi sa tagumpay na inaasahan mo, pero ibang klase ang resulta nito sa ating personal na buhay. Magbibigay ito ng resulta, magre-resulta ito ng kapayapaan at kagalakan, ibang joy sa buhay. Gusto kong intindihin din natin mga kapatid ko na ito ang nangyari kay David. He started to experience personal breakthrough before his open. Anong nangyari? Pambirang open breakthrough niya, dalawang sunod na malaki pa. Okay? Dalawang sunod. Sabi ko nga po sa inyo, hindi lang niya tinalo ang kanyang mga kalaban, kung hindi
natakot pa ang kanyang mga darating na kalaban pa. Ayun eh. Imagine that. Kung kayo mga nakaambang problema pa niya, ay ano, hindi na naging problema ngayon? You know why? Kung kayo sapagat nag-instill ng takot sa kanyang mga future problema, yung mga poproblemahin pa niya sana noon. Purihin ang Diyos sapagat ganoon magbigay ng breakthrough ang ating Panginoon. It's a sweeping victory for David at ganoon ang ibigay sa ng Panginoon. Now, the question is this. The question is this. Pastor, how can I experience breakthrough? Regardless kung ito po ay personal or open breakthrough, let's learn from David. Okay? How can I experience breakthrough in my life? How do we get breakthrough? Okay? Ulitin ko po. Okay? Pagka ikaw ay nagpatuloy na salubungin ang mga bagay na ginagawa ng nangyayari sa buhay mo, God will help you to advance at lalago ka sa Panginoon, nagabubuhay ka sa Panginoon. Gusto kong ulitin sa inyo, walang anak ng Diyos, pakinggan niyo mabuti ito, walang anak ng Diyos na ayaw ng Diyos na hindi maging matagumpay. Lahat ng anak niya, lahat ng nasa kanya, ang nasa ng Diyos ay mabuhay sa tagumpay. Okay? Hindi porke ikaw ay mahirap ngayon, hindi porke ikaw ay may maliit na kinikita compare sa kasama mo ngayon, ibig sabihin nun, ikaw ay defeated, ikaw ay hindi matagumpay. No. Ulitin ko, wala sa laki ng bank account, wala sa dami ng property, ang tagumpay. You can live without money, but you can live in victory. Okay? Tingnan po natin itong mga anak ng Diyos sapagat ito yung question how do we get breakthrough in this life? Now, according to the story, anong ginawa ni David muna? First, malinaw po sabi niya, he seek God's direction. And this is what we need to do. Okay? Alam po ba niyo na the greatest thing that a man can do is to be on his knees before God. Ang ibig ko sabihin dito, ang pinakamagandang bagay na pwedeng magawa ng isang Kristiyano, ng isang anak ng Diyos, ay hindi kumilos kagad. Hindi gumawa kagad ng diskarte niya. You have to start to pray fervently. You have to seek God's direction. Okay? You need to. Balikan natin sinabi doon sa verse, di ba sabi ko nga sa inyo, David inquired of God. He inquired of God. He asked God for guidance. He inquired of God. Mga kapatid ko, naghahanap ka ng breakthrough. Are you inquiring of God? Or you're just letting the Don't Watch prayer meeting, our weekly prayer meeting, to pray for you? Hello? Masipag ka lang maglagay na yun kasi pray pa ng prayer request ang mga mga prayer warriors you know, hindi po ganoon. Okay? I mean, tingnan po natin kanina, patotoo kanina Sister Jennifer, sabi niya ganoon, she was not only requesting the prayer warrior to pray, she was attending every prayer meeting. Kahit pa ang nangyayari ay disappointing para sa kanya in her part. But eventually, nakita niyo po ang kanyang patotoo. Nakita niyo kung paano ang kanyang mga matay nagniningning, nagkorting puso ngayon. Okay? You see, nakita niya kung paano kumilos ang Panginoon. Ang tagumpay ng Diyos is sweet. Amen? Gusto ko makita po natin yan. David showed great dependence upon God. His dependence is so great that when the enemy Philistines attack for the second time, hindi kagad siya umatake uli. When the enemy attacked for the second time, he again knelt down and prayed. He never made action
na ito'y ginawa lang niya sa sarili niya. He always consider God's direction. I mean, kung ikaw ngayon mga kapatid ko ay nagpe-pray, you need personal breakthrough, you need open breakthrough before you do everything. Because before you think, before you plan, ask God's plan first. Tingnan mo muna yung plano niya. Pag-aralan mo muna yung sinasabi ng Panginoon. Maghintay ka muna. Ito pinakamahirap sa atin, waiting upon the Lord. Amen? Ito mahirap sa mga Kristiyano na to. Okay, to wait upon the Lord. I mean, wow. Okay, seeking God's direction is not easy. Hello? Nagpre-pray ka, pero pray ka ng pray, parang hindi nakikinig si Lord. Kahit pray ka ng pray, parang Lord, bingi ka yata Lord, hindi. Wala akong makita, konting kilos man lang sa paligid. Have you experienced that? Ako madalas gano'n. Okay? But you see, that's how God works. You have to know, and you have to learn from the ways of God. At napakahirap kasi yung ito na, nakikita mo na yung mga kalaban, nararamdaman mo na yung mga sitwasyon, nahihirapan ka na, tapos magpe-pray pa, hindi na, kaya ko namang gawin, kaya ko namang mag-name, kaya ko namang, diskarte ko muna. Baka alpas pa. Now what if God said, God will say to you, anak, sabi, sana, naghintay ka kasi gusto ko dyan, wag kang kumilos eh. Kumilos ka kagad. Okay? So you have to seek God. Kung ikaw ay naghahanap ngayon ng anong gagawin mo? Seeking God is like inquiring of God. Pray, 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 pray. Listen carefully. God may not speak to you directly, kagaya ng ginawa ng Lord kay David. But God can use many kinds of things para maramdaman mo at marinig mo ang Diyos. Mga kaibigan mo, mga Kristiyano, yung sitwasyon na nangyayari sa iyo, okay, sa pagbabasa mo ng Biblia, mangusap ang Panginoon sa iyo. Minsan sa pagkinig mo ng salita ng Diyos, sabihin mo, parang ako yung kinakausap ni Pastor, akin yun, ako yun. If that's you, my friend, okay, parang tinitira ako ni Pastor, parang alam niya yata yung nangyayari sa akin ngayon. May nagchismis yata sa kanya. I mean, pag gano'n na nangyayari mga kapatid ko, at alam mo parang ikaw ang pinatatamahan ni Pastor, okay, it's God. Because tatandaan po ninyo, ilang daan kayo. Hindi ko pa pwedeng manmanan ang buhay ninyo personal. Okay? Gusto ko makita natin dito mga anak ng Diyos, kapag gano'n namungusap ngayon ng Panginoon sa iyo, it's God na nagnanasang sabihin sa inyo, anak, ito kasi gusto ko mangyari sa buhay mo. Inquire of God. Listen, seek. And the second one is you listen to God. When you inquire of God, you listen to God. Okay? Because it is one thing to pray, but it is another thing to listen. Because when you pray, ikaw yung magsasalita. But when you listen, hinahayaan mong si Lord ang magsalita ngayon sa iyo. Are you here? Natingnan po natin yung, balikan natin yung storya. For the second time around, itong Philistine umatake. Tandaan ninyo, ang Diablo hindi sumusuko kagad-kagad yan. Kagaya ng kalaban niya, nag-regroup itong mga Philistine and they attacked Israel. Tingnan po natin yung 2 Chronicles from kanina 11 to 12 yung unang labanan nila. Punta na tayo sa 14 and 15. Ano nangyari? So David, ano na naman ang ginawa ni David? So David inquired of God again. Are you there? Are you there? He inquired of God again. And God, sabi, God answered him. Dahil niyo ang Lord sumasagot. Okay? Sabi po ron, do not go straight up, but still, binigyan pa sila ng Lord ng strategy. Okay? In front of the balsam tree, as soon as you hear the sound of marching in the tops of the balsam trees, move out to battle, because that will mean God has gone out in front of you to strike the Philistine army. Ang malinaw po rito mga kapatid ko, nung nag-pray siya, God gave him direction, pero alam po niya paano niya nalaman yung direction ng Diyos? Nakinig. Nakinig.
Karaniwan sa mga Kristiyano, pray nga ng pray, pero nagdidiskarte pa rin ang sarili niya. Makinig. Okay? Pakinggan niyo mabuti. Tingnan natin kung ano nangyayari. We must set aside some time to listen. When you pray, it's good. But when you pray, at tapos gumawa ka rin ng diskarte mo, na hindi mo naintindihan kung ano yung sinasabi sa'yo ng Panginoon without, minsan you ask advices from your cell leader, from your zone leaders, or even call me. Okay? Take some time, sapagkat napaka-importante ng mga anak ng Diyos. Huwag kayong basta makikinig lamang sa sabi-sabi ng kabila o sa sarili mong interpretasyon, because minsan yung mga bagay na yon can be biased or sometimes can be wrong. So you need, kumbaga sa isang tao na humihingi ng, tinicheck mo mabuti kung tama ba yung unang doktor na sinabi sa iyo may cancer ka, tatanggapin mo na yun. So to make it sure, kukuha ka ng second opinion hanggang third opinion. Hanggang yung third opinion sasabihin na, hindi. Ang kailangan mo lang ay tulog at exercise. Imagine, sinabi nung una, may cancer ka? Napakarami pong gano'n. And now, katulad na sinasabi ko ngayon sa inyo, before doing something, minsan kung sa palagay mo, tika muna, hindi pa ako sigurado dito sa bagay nito, maaaring nagpe-pray ka, biglang may nakita ka na naginip ka, akala mo yun na. You need to ask somebody who can really give you good and biblical advices, who can pray for you, who can help you. Alam mong tutulungan ka niya, alam mong ang puso niya ay nasa Panginoon. You ask those people. Okay? Because through them, God can speak to your life. So, ano pa doon? Bigyan mo ng panahon. Itong problema hindi tayo talaga marunong kumonsulta mabuti sa Panginoon. Katulad niyan, sabi ko sa inyo kanina, all God wants is to give us victory. But the problem is, people are not listening. Maaari, siguro, bakit hindi tayo nakikinig? Maraming dahilan. Unang dahilan, your mind is preoccupied. Masyadong busy, maraming bagay kang iniisip, maraming bagay. Kaya ang Lord nagsasalita siya, hindi mo siya marinig. Dami-dami mong gusto mangyari sa buhay mo kasi. Hindi naman masama yan. Pero kinakailangan, if you want to listen to God, alisin mo muna ibang mga cares mo. Okay? Ask God first, makinig ka mabuti sa Kanya. Or maaari kung bakit hindi tayo makapakinig, sabi ng Diyos, ikaw ay gusto kong pagpalain, gusto kong maging matagumpay, pero hindi natin siya mabigyan ng panahon para pakinggan. Maybe because sometimes, alam po ninyo, God's word are hard to comprehend. Mahirap maunawaan minsan yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Now let me give you this wonderful example. Okay? Tingnan po ninyo yung pinagawa ng Panginoon sa kanila. Ang sabi po rito, this verse 15 is very, alam po ninyo, hinanap ko yung mga komentary rito, walang maibigay ang mga komentarista ng mga magagaling na Bible scholars dito sa verse 15. So I asked the Lord about this, and God gave me such wonderful revelation. Talaga sabi po na salita ng Diyos, talaga ako natuwa din. Sabi sa verse 15, sabi, as soon as you hear the sound of marching in the tops of the balsam trees, move out to battle. Ito yung ginawa ng Lord sa kanila. Sabi ganun, hindi kayo kagad aatake. Sabi ni David, God, paano kailan kami aatake? Ang sabi niya ni God sa kanila, ito ang senyas para kayo atake. Kapag narinig nila, okay, ang tunog ng mga balsam tree, saka kayo umatake. Siguro kung ako si David, ako ay veterano ako mandirigma. Sangkaterbang labanan na inabot ko. First time lang ako nakarinig ng ganong klaseng strategy, war strategy. Ang marinig ko, sabing ganon, ang mga wagayway. Okay, sabi ganon. Okay? Ang mga tunog. Okay? Sa ibabaw ng puno. Okay? Ng balsam tree.
I mean, itong problema ng maraming Kristiyano ngayon. Kung bakit minsan hindi talaga tayo makapakinig, mahirap sumunod sa Diyos. Okay? Kasi minsan ang hirap intindihin ng pinagagawa sa atin ni Lord. Amen? Amen? I mean, sino magsasabing tatalunin ng Israelita nila Gideon ang 100,000 mga tao na veteranong mga sundalo at sila'y 300 lamang at sila'y ginapi nila Gideon ng walang panaksak, walang sandata. Ang sabi ng Lord, lalabang kayo. Yes! Handa kami mamatay, kami 300. No, hindi kayo mamamatay. Basta ang dala-dala ninyong mga sandata ay palayo at suno. What? Amen. Amen. Napakahirap intindihan. Tama po ba, mga anak ng Diyos? Okay? I don't know kung ano yung pinapagawa sa ng Panginoon na hindi mo maintindihan. Pero sasabihin ko lamang sa inyo, tumalima ka. You obey God. Okay? You obey God precisely. Obey Him. Kahit hindi mo naintindihan ang nangyayari sa'yo. Bakit ganito, Lord? Parang instead na mapaganda yung sitwasyon, tagal-tagal ko na nagpe-pray, parang opposite pa yung nangyayari sa akin ngayon. But ang sabi ng salita ninyo, you just move on. Hindi na importante kung naunawaan mo. Ang importante, magpatuloy ka. And we see David as a veteran warrior. As he is, alam po ninyo, did we heard any complaints towards God? Kung hindi ba siya may narinig ba tayong, Lord, that's one of the most ridiculous war strategy that I ever heard in my life. Hindi siya nagsalita ng ganun. Okay? But you see, alam ni David that his God knows better. And you know what? Ang Diyos ay mas nakakaalam sa buhay mo ngayon. These three things that David did in order for him to receive victory, to receive breakthrough. Alam po ninyo, ay mga bagay na pwede nating i-apply ngayon sa ating buhay. Never make any decisions or plans. Never take action without really inquiring of God. And listen, hindi ka gagawa ng sarili mong plano. You have to listen to God. Lord, what shall I do? What do you want me to do? Lord, hindi ko maintindihan to. Pero sabi lang ng Panginoon sa'yo, just continue. Just do what I want you to do right now. And you will see later on, because it is not, nakita po ninyo yung pronouncement dito ni David, thank you Lord because you gave me that breakthrough of waters in front of me. Sabi niya ganun, hindi niya inaasahan yun, hindi yun ang plano niya, yun ang ibig sabihin, pero ikaw ang gumawa ng tagumpay para sa akin, yun ang ibig sabihin niya ron. At alam po ninyo mga kapatid ko, ito ang gusto ng Panginoon sa atin ngayon. There are only three things that God required of David, and that is also what God requires us to do. You have to continue to inquire of God, listen to Him, at kapag ka narinig mo, at kahit hindi mo naintindihan, okay, kung minsan kaya hindi ka makapakinig, katulad nga sabi ko kanina, maaaring ang utak mo ay punong-puno ng kahit na anong mga bagay. Diyan, listen mo muna lahat siya. So that you can carefully listen to God. And then, kapag ka nagkaganon, hindi ko naintindihan, Lord, just continue to obey. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon para sa iyo? Because God will eventually create a sweeping victory sa buhay mo. It is God who will give you the victory. Now, gusto ko maunawaan natin in my final words is, okay, remember na ang nais ng Panginoon sa atin ay kumilos tayo ayon sa kanyang kagustuhan lamang. Natutuwa ang Diyos kapag nakita niya ang kanyang anak ay masunurin sa kanya. Kahit alam ng Diyos na hindi mo siya maunawaan, kahit alam ng Diyos na nag-struggle kang sumunod, pero nakita niyang sumusunod ka rin anyway.
Alam po ninyo, iyan ang hinahanap sa atin ng Diyos. Minsan, nandiyan, hindi maaalis yung medyo mag-complain tayo, Lord, totoo ba itong pinagagawa mo? Hindi ko maintindihan, Lord, but you're obeying anyway. Alam po ninyo, that's the time na alam kong malapit na ibigay na sa iyo ng Panginoon. I don't know kung ano yung breakthrough ngayon ang hinihintay mo mula sa Panginoon. Pero sa bagay na sasabihin ko sa iyo ngayon, God wants you to experience victory, breakthroughs. Amen. Ayaw niya ni stagnant. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Let us all stand up. Hallelujah. You see, David's forefather, our forefather, Father Abraham, receives nothing from God. Wala siya natanggap na blessing sa Panginoon, kay Yahweh. Pero naramdaman niya o nakamtan lang niya yung blessing na yon. Alam niyo when God said na ni Yahweh sa kanya na I will bless you, I will bless your children and your generations of children, I will bless you, and I will also bless those people who will bless you. Puro blessing inabot ni Father Abraham. Kaya na nag-umpisa yun, it started when he asked God, Lord, ano ang gusto mong gawin ko sa buhay nito? Sabi ng Lord, you get out of that land and follow me wherever I will tell you to go. Ganun ang nangyari kay Abraham. He just follow. Maraming pagkakataon, nagsasalita ang Diyos kay Abraham na hindi nauunawaan ni Abraham, pero he just keep on following. Until such time, nang sabi ng Lord sa kanya, bibigyan kita ng anak, 100 taon na siya. Wala pa ring anak. Nagkaroon ng anak, okay, hanggang sa dumibab niya asawa ni si Sarah. Okay, ano nangyari? Ito naman, nagkaroon nga sila ng anak later on. After ilang taon, sabi naman ng Diyos sa kanya, ialay mo sa akin yan, patayin mo yung anak mo para sa akin. You see, God's pronouncement sometimes is very questionable. Amen? But you see, maybe the Lord is just testing you right now. He is about to give you a special breakthrough in your life. But the problem is, hindi ka tumatalima sa bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon. The reason why hindi niya ma-release yung blessing na yun sa buhay. Now it's time for breakthrough. It's time to believe God for breakthrough. And I believe today is your day of breakthrough. The reason why God gave me this message is simply because nakita niyang you're still there. He wants to elevate your life. Hallelujah. And you're trying to pray, Lord, I want you to elevate my life, my Christian life, my level. At this moment, nais ko Panginoon mabuhay sa mga bagay, makalaya sa lahat ng tanikalan ng kaaway. If you're that person, let him go. You need financial breakthrough. You need relationship breakthrough. You need some family breakthrough. Vices breakthrough. Whatever it is, God can help you out right now. Like a mighty raging waters. Kagaya nito. Let us all close our eyes. Hallelujah. So today, ano yan? As you close your eyes, ano yan? Ano yung breakthrough na yan? Ano yung inahawak sa'yo ng Diablo? Ano yung inaalipin ka ng kaaway? Ano yun? And you know what? God is here in this place. His power is in these four corners of this place right now. When you open up your heart to Him, He will listen. When David inquired of God, the Lord always answered. Hallelujah. And you know what? Today, if you will inquire of God, He will listen, He will answer to you. Now, as we close our eyes, what is that that is holding you back? What is that distraction, obstruction, obstacle? What is that wall? What is that
chain どんな壁がある that の stopped です you. か？どんな鎖が Now ある today の we're です going か？ to ask the Lord's help. これから我々を神の If you have something, if you need breakthroughs today, I want you to lift your hands. If you have something, いろん you need な breakthrough. 躍進があるんですけれども、 Naintindihan mo kung ano ngayon yung breakthrough na kailangan mo. あなたと神様だけよくそのことを分かっているのです。 Iba-iba ang breakthrough na kailangan natin ngayon. Amen? Hallelujah. Thank you for that hand. Just being honest. Lahat tayo nangangailangan ng breakthrough. Iba-ibang parte lang. どんな躍進でも皆 You know は what? You're going out of this 絶 place 対にあるはずです。 believing that God has done something sa buhay mo ngayon. Lord, we're lifting our hands together now. Sapagat Panginoon, nakita namin kailangan pala namin, Panginoon, na kumilos ka ngayon sa aming buhay. Forgive us, Lord, kung madalas nakikita po ninyo gumagawa kami ng sarili naming aksyon. But we are leaning, we're depending on our own capabilities. But Father God, we have learned so much from today's message. We know, Father, that without your help, we can do nothing. Just like King David, with all his capabilities, with all his resources, Father God, he can do it by himself. But Father, he inquired of you. That's why we're inquiring of you today. We're lifting our hands, Lord God, showing our dependence. We're lifting ourselves before you, Lord God, showing, Father God, that we're humbling ourselves before you, Lord. Wash us, Lord. Make us worthy today. Father, ngayong pong umagang ito, nakikita po ninyo ang bawat mga nakataas na kamay ngayon, Panginoon. Lord, alam ko ina-address mo ngayon, Panginoon. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, that today, Father God, your power will sweep every demonic work in every lives, in every member. Lord, even to those people that are listening right now, in the mighty, mighty, mighty name of Jesus, we break the chain of Satan in the name of Jesus. Father God, we can laugh again, we can rejoice again, we can glorify you again, we can say thank you with all of our hearts, Lord, because we know, Father, that you're already doing something inside of our lives, whether it is personal breakthrough or an open breakthrough, Father. We promise you, Father, that we will give you back the glory. We promise you, Father God, now we will recognize it, not because magaling kami. We will recognize it because tumulong ka at ikaw ay nasa amin. Panginoon, maraming pong salamat sa buhay ni David. Hallelujah. Nakita namin from being prideful, he became humble. And Lord, we also are humbling ourselves before you. Lord, thank you so much, Lord. I know ang mga kapatid ko ngayon, even right now, they are experiencing true joy and peace sa kanilang mga puso't isipan. Thank you, Father. Hallelujah. All the honor, all the glory is yours. Thank you, Father God, for the victory. Thank you for the breakthrough. We will listen. We will inquire of you. And we will obey, Father. Kahit hindi namin naunawaan. Salamat po muli, Panginoon, sa iyong papuri sa mga ni Jesus. Amen. And amen. Palakpakan po natin muli ang ating Diyos. Your word we praise, Lord God. Hallelujah.